Another good news mga kababayan, gumanda na po, nag-improve na po yung Corruption Index or CPI, Corruption Perception Index ng ating bansa sa buong mundo. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Kita na ninyo mga kababayan, masama na naman niya Mr. Maravillas yan, yung loob ng mga anti-Marcos. Kasi pag Marcos family, magnanakaw, kurakot. Pero ngayon, isang Marcos ang nakaupo, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, biglang nag-improve. Yung corruption index po, perception index ng ating bansa. Ito po yung report ng Philippine Daily Inquirer. Kaya tuwang-tuwa yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Palace links, improve corruption index, ranking to digitalization processes. You see, so seryoso po mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, labanan yung korupsyon. Yung mga akusasyon po ng corruption pagnanakaw sa mga Marcoses po, hindi man po napatunayan. You see, yung mga nag-akusa po noon ng pagnanakaw, korupsyon, yun pala, sila yung gustong mangurakot. Pati yung yaman ng pamilya Marcos, gustong kamkamin po. Hindi lang gustong kamkamin, kinamkam na po nila. Sunod-sunod ngayon yung desisyon ng husgado na pumapabor po sa mga Marcoses na nga-dismiss mga kababayan yung mga kaso ng ill-gotten corruption cases laban sa mga Marcoses. You see po? At hindi lang yan mga kababayan, pati yung record sa human rights violations. Nag-improve po yung human rights human rights situations dito po sa ating bansa. Yun mismo yung sabi ng yung nagbisita po na UN rapporteur, si Irene Khan. Sabi po ni Irene Khan, Marcos admin sets new tone on human rights issues, but still not enough. Not enough, anya. Pero nag-improve po yung human rights situations. Pati nga po sa press freedom. Nakita ninyo po, malayang-malaya yung mga anti-Marcos na murahin yung ating Pangulong Bongbong, pagsalitaan ng kung ano-ano, yung first family mismo, the first couple, kung ano-ano po yung mga pinagsasabi ng mga critics, yung hindi na po makain ng aso. You see? Ngayon, bakit kinaso sila, mga kababayan, nilibel ba sila ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Di ba hindi? Pati po yung dating Pangulong Bongbong Marcos, imagine, sabihan yung ating Pangulong Bongbong na bangang, adik na presidente. You see? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated ng mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Alico Bills dito sa mga Tagalbay, PLDT, etc. Kahit po saan bansa kayo gusto na mag-travel para maka-minus kayo, makamura. Pati hotel booking po, may bayad center din po kami, may Paymaya dito sa aming office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yung kasin po ng dating Pangulong Apulacay, si Rose Marcos, taga Batak,
ang origin po. At nagkita kami po doon sa NAIA terminal to. Ito, nag-chat kanina. Sabi niya, "Hello sir, I'm in Manila again. Thanks to Jilon for helping me to my ticket." Di ba mga kababayan? Nagpabook dito sa amin po. Marami na po nagpapabook dito sa amin sa office po. Yan po yung aming Innova. Palaging matao na po sa amin. Nakaset up na rin yung mga bago naming gamit. Lahat brand new. May treadmill na rin po kami. May bagong services po kami. Acupressure therapy, bone adjustment, si Boy Ragtok. Pabook lang po kayo. Ito naman yung bagong product namin mga kababayan, iGlow. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Whitening serum po siya mga kababayan. Tingnan ninyo yung aking anak na architect. Before and now. Message na lang po kayo sa kanyang FB, Riz Maravillas. You see? Ito po siya, mga kababayan. Dumami na niya, Mr. Maravillas, yung paninda niya. Sa mga pananakit na mga kaso-kasoan, Firmax sa mga kababayan, pinapahid lang sa mga pulses in affected area. Ito, Automax, anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try po ninyo itong Ningxia Red Mix Fruit Drink. Di man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na dyan, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung mga magagandang balita. Kasi the past several days, lahat po mga kaindik-kindik. Lalo na yung mga paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, mga kababayan, umani na po tayo ng maganda sa mga efforts ng ating Pangulong Bongbong, lalo na po sa paglaban, hindi lang sa pagpaunlad ng ating ekonomiya, pati sa paglaban sa korupsyon. Di ba? Kaya sabi dito sa balita, Philippine ranks 115 in the 2023 Corruption Index. Improves score by 1 point. Paraan niya, Mr. Maravillas, 1 point pa yung improvement. Kaysa naman na lumala. Di ba? Tulad ng standing ng ating mga mag-aaral sa PISA, bagsak. Di ba? At saka yung ratings ni Inday sa RP Mission Study, hindi na po makita. Bagsak. Sa mga cabinet officials, number 1 po si Secretary Abalos. Number 2 si Gatchalian ng DSWD. Hindi pumasok si Inday sa sa top 17. Wala talaga po. Hindi na sinama po ng RPMD. Hindi makita. Kaya sabi po ng Palasyo Malacanang, ang reason niyan ay yung pag-implement nitong programa ng ating Pangulong Bongbong, yung digitalization po. Kaya nag-improve yung ating corruption perception index. Ayan po. Sabi diyan sa balita ng Philippine Star, the government welcomed the country's slight improvement in the 2023 Corruption Perception Index or CPI, owing it to President Ferdinand Marcos Jr.'s efforts to streamline institutional processes and curtail opportunities for graft in corruption. Sabi po yan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sabi po niya, we consider this result as both a challenge to do better and a reason for hope that the country is headed in the right direction. Nasa tamang po tayo, nasa tamang direksyon. Hindi tayo naliligaw. Ang naniligaw po si Fintamao. Gustong wasakin po yung Pilipinas, gustong ihiwalay yung gustong ihiwalay yung Mindanao.
Iwala man po siyang makuhang suporta sa mga Mindanawans, yung mga leaders niya, mga kababayan, dati niyang mga officials, kaibigan, hindi po sumama sa kanyang gustong mangyari. Siguro anya Mr. Maravillas, alam naman nila na epekto lang ng fentanyl. Malamang mga kababayan, bugso lang po. So sabi po ni Bersamin, in line with the President's clarion call for the entire government to show in deeds, not in words, that it is deserving of the people's trust, earnest efforts are already being undertaken to implement the digital transformation mandate of the administration in order to streamline institutional processes and curtail opportunities for graft in corruption. Kaya itong mga marites po na mga vloggers na daldal mga kababayan tungkol sa corruption sa ating bansa, ito po yung patunay. Nag-improve po yung corruption perception index as compared doon sa last administration. You see? So, malinaw po na baseless, marites lang po at pure na paninira yung ginagawa nitong mga anti-Marcos vloggers na hindi po napagbigyan kasi malinaw yung intensyon nila. Masama ang intensyon. Kaya sabi po ni Bersamin,